bago po tayo sa ating question and answer. Ito po ay mga tanong na ating sasagutin sa gabi ito. Ang unang tanong ay, parang karugtong pa ito ng isang gabi pa na tinalakay ng pastor. Kung si Kristo ay Diyos at ang Ama ay Diyos, dalawa pala ang Diyos? Yun ang kanyang tanong. Kasi nagkasarang gabi ay pinaniniwanag natin na ang ating Panginoon Jesus ay Diyos at ang Ama ay Diyos. Ang sagot po natin, hindi dalawa ang Diyos. Sapagkat sabi ng ating Panginoon mismo, sa aklat ng San Juan, Kapitulo 10, talatang 30, ay ganito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya hindi dalawa ang Diyos. Sapagkat sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ano? Kung iisa sila ba ay isa't isa? Ang ibig sabihin ba nito, ang Ama, siya din si Kristo, at si Kristo siya din ang anak? Kumbaga, si Kristo ang Ama, si Kristo din ang anak? Hindi po, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa Kapitulo 17 ng aklat ng San Juan, ang talata ay 11 at saka 21 at 22. Kapitulo 17, 11, 21 at 22, ito ang sinasabi, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y palilihan sa iyo, Ama ng Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga binigay mo sa akin upang sila'y magigisa, na gaya naman natin. Ano sabi mga kapatid? Sabi ng ating Panginoon, yung mga mananampalataya ay gusto niyang ingatan ng Ama upang sila ay magigisa, na gaya naman natin. Ang ibig sabihin nito, yung pagiging isa noong ating Panginoon at ng kanyang Ama ay inahayag ng tulad ng pagiging isa ng kanyang mga mananampalataya. Ano, ang mga mananampalataya ng Jesus ay isang isa lang talaga? Hindi naman, maraming po yun sila eh. Mahigit ang sabi doon sa aklat ng Gawa, noong ang ating Panginoon Jesus ay umakyat sa langit, ay mayroon silang 130 na mga nandoon sa Aperon. Kaya marami sila, hindi lamang isa-isa. Sa verse 51, sabi ganito, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo Ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y iyong sinugo. At ang kalwalhatian sa aking binigay mo ay inigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na isa. So ang mga mananampalataya ay tinawag ng ating Panginoon na isa, na kagaya ng ating Panginoon at ng kanyang Ama na isa. Kaya yung pagiging isa ng ating Panginoon at ng kanyang Ama ay hindi isang persona. Kung hindi ito ay tinatawag na inclusive one. Kung baga sa pamilya ay ganito, Tribusias family, ilang pamilya yun? Isang pamilya yun. Pero tanong, ilan ba mayroon sa isang pamilya ng Tribusias? Abay, anin yata yun, Brother Dan, ano? Meron si Brother Dan, apat na anak, silang mag-asawa. Pero isang pamilya yun. Ganun din naman ang kabisa ng mga kapatid. Sa totoo lang, sila ay tatlong persona at isang Diyos. Ito ang tinatawag na Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu sa ayon sa aklat ng Mateo, Kapitulo 21 sa talatang 18 at 19. Hindi ko nababasahin. Ang sunod na tanong ay ito. Lahat ba ng nakasulat sa Biblia ay katotohanan? Bakit? Ang sagot po natin ay oo naman. Sapagkat yan ay mababasa natin sa aklat ng San Juan 17:17. Ang sabi dito, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya ang Biblia o ang kasulatan ay bawang katotohanan ng lahat ng mga nakasulat dito. Mga kaibigan at mga kapatid, kung mayroon sa kayo mga katanungan na sa palagay ninyo ay may sing panahon at kulang ang ating mga sinabi dito, ako po ay inyong anyayahan sa inyong mga tahanan. Kami na nagdadala ng Panginoon at papang mga nagdadala natin, mga layman, upang kami makadalaw sa inyo at may paglingkod namin ang inyong mga katanungan upang ito ay ating mabigyan ng mga kasagutan. Maraming salamat.